buy this. Tatapat lang siya sa noo. 37.2, which is happy face pa. Bata niya. Konti-konti lang. Ano mo, ready mo. Ang nangyari, hindi available or walang doctor na GP na magtitingin kay Leon that time. So, ang nirecommend na lang is, i-refer na lang si Leon para hindi na mag-antay. Diretso na siya sa A&E. Zero visibility. Hindi ba kita? It's not. Hello. It makes baby stop. Make you stop. I think we should buy this. Hello guys, nandito na kami sa bahay finally. Time check is 12:45 ng tanghali. Today Sunday, May 18, 2025. Ayun, kwento ko lang nangyari kaninang umaga. Well, galing kaming Dublin nung Thursday and Friday. Supposedly, mag-stay pa kami sa Dublin until Saturday, pero may nangyari. Nagkasakit si Leon, so we cut our trip short. Parang one night lang kami dun sa hotel and then umuwi na kami kinabukasan Friday. Ayun. So, tuloy-tuloy yung sakit ni Leon. Yung sakit ni Leon, medyo congested yung ilong niya, no? Yun, congested yung ilong niya. Tapos, nag-on and off yung fever niya. Pero yung mga nakarang araw kasi, yung fever niya, naglalaro lang sa 38 to 38.4. Based dun sa guidelines namin, kapag 38, bigyan lang ng Calpol, ganyan. Pero pag inabot ng 39-40, yun, we need to check sa doktor. Pero yun, nangyari, all throughout nga nung Thursday, Friday, and kahapon, binibigyan lang namin siya ng Calpol every 6 hours, 2.5 ml. Tapos, hindi pa namin siya binibigyan ng Nurofen nun. So, yun. Medyo nag-alala lang kami kanina umaga. Kasi bandang alas 5, chinek ko yung temperature ni baby. Umabot na ng 39. So, medyo nagpanik kami ng konti. Kaya, sumugod na agad kami sa doktor. Kasi, syempre, sobrang bata pa niya. 3 months old pa lang siya. So, ayaw naming mas lubala. Tapos, buti na lang may medical card na siya. So, nag-check kami ng out of clinic na out of clinic hours care.
So, yun, nag-search lang kami. So, magandang example din to sa inyo, guys. Kasi, lalo na yung walang medical insurance pa yung baby. Hindi namin siya nilagay sa medical insurance, pero meron siyang medical card, under 8 medical card. So, kasama yung libre doon. So, cover niya din yung out of clinic hours na care. So, may tinawagan si mama, like Limerick doc ata yun. Tapos, since maaga pa yun, wala pa daw mga doktor. So, ang ginawa nung tinawagan ni Mama Hari, nag-email sila sa regional hospital na dadali nga doon si Leon. Tapos, binigay lang namin yung medical card details niya. So, okay na. Tapos, after nun, pumunta na agad kami. So, hindi na nga kami nakapag-breakfast. Gutom nga kami ngayon. Dumiretso na kami sa emergency dun sa hospital. Na-attend na naman immediately din si Leon. Kaso medyo pagpunta namin doon sa lobby nung A&E ng kids, kasi maghiwala yun. Pagpasok mo sa A&E dito sa Limerick Regional Hospital, pagpasok mo, agad, lobby na siya ng mga pang-adult. Tapos pumunta lang si Mama Hari dun sa receptionist. And then sabi, pumunta na kami dun sa, may sariling lobby kasi yung for kids. So kung napanood yung dating vlog namin last year nung na-hospital si Penpen, makikita nyo yung itsura din. Pero nag-video din ako ng konti. Pagdating doon, medyo matagal kami atinan sa triage. Parang nagantay pa kami ng more than 10 minutes pa ata yun. Tapos, pero nung dumiretso na si Mama Hari doon sa room nung tinawag. Tapos yun, si Mama Hari yung kasama ni Leon initially. Tapos nagsalita na lang kami kasi buhat lagi ni Mama Hari si Leon, so hindi niya kaya. Kaya nagsasalitan kami. Si Penpen at ako, naiwan lang kami doon sa lobby. Ayun, medyo tumagal kami doon. Parang 12 PM. 11:30 kami na discharge. 11:30 na discharge si Leon. Tas yun, ano pa ba? Ayun, may sariling room si Leon doon. Tapos ni-urine test din siya. Tapos ni-nebulizer siya. Kasi congested nga yung sipon niya, yung ilong niya. Tapos inantay namin makai siya para ma-check yung urine sample. Pero yung kulay niya naman normal naman. Then bumalik sa amin yung doktor, okay naman daw, walang nakitang complication dun sa ihi niya. So safe tayo dun. Pero any other test wala naman, hindi naman siya kinuha ng dugo, saka in x-ray or something. Tapos ano pa ba? Ayun. Ni-nebulizer lang siya, yun nga, ni-nebulizer siya. Tapos chinek siya nung senior doctor din, na nakita yung throat niya is reddish daw. So na niresahan kami ng penicillin ba yun? Basta antibiotic to take for 5 days. First time niyang mag-antibiotic yata eh. Tapos may eczema daw siya sa tiyan saka sa pisngi. So nagreseta din ng cream saka ng moisturizer. Pero yung moisturizer na binigay, mas mura siya sa Aveeno. Aveeno gamit namin eh. So tinignan namin, binili na rin namin yung nire-recommend nila na moisturizer para sa balat ni baby. Ayun, after nun, na-discharge na si baby. Tapos umuwi na kami. Medyo matagal din kami doon. Parang 7 PM or 7 AM kami dumating. Tapos 11:30 kami na-discharge. 8, 9, 10, 11. Mga 4 to 5 hours kami din doon. Ayun. Overall experience naman doon sa ospital. Okay naman. Mababait yung nurse at doktor. So, yun lang. Yun lang talaga. Hindi na-experience namin kay Pen na okay naman yung healthcare regarding sa baby. Naatin na naman sila kaagad. We're not really sure kapag sa mga grown-ups or sa mga adult na side. So, we're very thankful pa din sa healthcare dito. At least, wala kaming binayaran, di ba? Tapos, yun. Ano pa ba? Ayun, sana okay na si Leon. Kasi ang hirap pag ang baby nagkasakit.
Lalo na pagka kahit nga mag 38 man lang siya, alam mo yun, yung panic, yung stress, yung yung nararamdaman namin na baka lumala yung sakit, ganyan. So ayun, so as much as possible gusto namin maagapan yung mga worst. So yun, ang sabi rin ng senior doctor, it will it will cure as it is, parang ganun sabi. Hindi ko na pero yun, makaka-recover naman daw si baby. Kapag lumala nga lang, kailangan bumalik sa regional hospital, wag na daw pumunta sa GP. So pwede na kami dumiretso sa regional hospital. Tapos pa ba, yung Calpol niya, yung paracetamol niya, nag-underdosage pala ako. Kasi dati, nung wala pa siyang 3 months, ang recommended is 2.5. Pero nga, base siya talaga sa weight. So, meron kaming chart dito, hindi ko chinek yung weight. Saka ayoko din, natatakot ako ma-overdose sa kanya. So, ginawa ko, 2.5 lang ang ina-apply namin sa kanya for 3 days. Which is hindi na pala applicable sa weight niya. Kasi yung weight niya ngayon is 7.2, dapat 4.5. So parang doble na dapat yung dosage niya. So yun, siguro isa na rin yun sa dahilan ko bakit hindi siya tuluyang gumagaling. Kasi under dosage siya ng paracetamol. Shhh, umiyak na siya. Tapos, pagka nagkalagnat pa daw, pwede ko na siyang bigyan ng Nurofen. Hindi ko siya binigyan ng Nurofen kasi hindi pa nire-recommend ng GP namin dati. So, yan. Ito si Leon ngayon. Naka car seat pa siya. Ayoko siya kasing galawin. Check natin yung temperature niya. Ito yung gamit namin. Mas handy kasi siya. Tatapat lang siya sa noo. Yan, 37.2, which is happy pace pa. Try pa natin isa pa. Ay, sorry. Dinadamihan ko yung pinapaulit-ulit ko para yung consistency ba. Nakikita naman, 37.2 pa din. So, wala siyang lagnat for now, pero bibigyan namin siyang Calpol pag nagising na siya. Ayun, ito pa naman parang dragon pagka umiiyak. Lakas ng boses. Ayun, sana gumaling si baby. Gumaling na siya agad. So, hello guys. Time check, 2 p.m. Panamin natin si baby ng Calpol. 4.5 dosage daw. Kasi si Leon ay 7.2 na. May chart kami dito. Hindi ko na pansin. Hindi ko na naisip na mag dito. Ayan nga. 4.4 nga nandito may. O nga, tama. 4.5. Kasi 7.2 siya. So, tama, accurate yung chart natin. Dapat in-apply ko. Natatakot din kasi ako. Alam mo yung baby. So, 4.5. Yan, 4.5 na to. So, punta natin si Leon. Kaya mo? Pag niluwa, ready mo ipatingala mo siya. Ay, baby. Ano ba niya? Konti-unti lang. Mo, ready mo. Niluluwa ba, ready mo. Ipasuot mo. Balik mo. Ang laki ng julangs mo. Oo. Para gumaling ka daw dyan. Good job. Good job.
Sus. Yung ano, yung cream, kaya naman ilalagay. Ay, mukhang yun. Hindi ba pinaligo yun? Kapaligaw mo. Hindi pa mapapaligo. Pupunasan ko lang siya ulit mamaya. Pag pinunasan ko. Ah, sos. Ano mo, bangon mo konti. Poorly, Namumula yung mata niyo. Ako na ba siya? I-observe na kung magkaka-allergy din. Doon sa ano, sa penicillin. Sana. Tapos na yung paracetamol niya. Tapos, mamaya-maya namin siya painumin ng antibiotic. So, mamaya na natin siya painumin. Bye! Ito pala yung gamot ni baby. Penicillin. Tapos, ito yung moisturizer na nireseta sa kanya. Nirecommend ng doktor. Mas mura siya kaysa sa Aveeno. And then, ito yung cream. Ito yung cream. Ovaltine yung ano. Yan. Tapos, ganyan umiyak si Leon. Ang lakas. Yan. Yan na. Hello, wala stress na. Kainin na ng... Wala, napapangamot na siya. Papainin na natin si Leon ng... Sabi mo nga yung gilid ng ulo niya. Ba't ganun? Ibata pa naman. Ano ito? Antibiotic. Ayan sabi. Tiklado na yan. Oo. Give. Hindi ko na papabasa. Babasahin ko na lang. Give 1.25 ml 4 times daily for 5 days. Ayan, dapat kompleto yan. 5 days, diba? Oo, 5 days lang. Tapos hindi dapat maano yung oras. Tapos, pag sinabing 2.5, 1.5. Ay, 1.25. ay 1.25. Sorry, 1.25. 1. Saan yung 20? Dito, sa gitna nito. Mainit niya. Mainit yung sinaw, pero wala namang fever. Para saan ba yan? Huh? Para saan ba yan? Sa ano sa throat niya? Akala ko, ano ka lang. Ay, babay na. Sige. Yan, so. Gina. Ayan. Meron naman dun ako. Ano yan? 1.25, di ba? Sure na yan? Dali, parang nagpupo siya eh. Nagpupo ba? Yan natin ba? Gigi na lang. Tapit ka. Ah. Kagiti siya. Uy, dali. Tumatapon. Sinagad mo na. Yummy. Isa pa. Oh, very good, very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Good. Oh, alas 3 yun. 4 times a day. So, after 6 hours ulit. Bye! Say bye-bye. Ayan. Hello guys. Full force kaming apat ngayon. So, ayun. Tuloy lang natin yung nangyari. Sa point of view naman ni Mama Hare. Yung ano kasi, ipapakwento ko lang sa'yo kung anong nangyari nung pagpasok niya ni Leon. Kasi ikaw yung unang pumasok kayong dalawa eh. Pagpasok saan? Sa ano? Sa room. Sa doktor. Oo. Tapos, medyo i-explain din natin ng konti yung kung paano yung processing ng out of
clinic hours care Okay. na covered nung under 8 medical card. Okay, mama, go. So, bali nung, ano ba ang pusahan? Hindi, bali kasi nangyari nga, di ba, nung nagkasakit nga si Leon, tinatry namin siyang, dadalhin sana namin siya sa GP. Unfortunately, di ba, yung mga GP nga dito, hindi siya available ng weekends, pati ng gabi. So, meron sila ditong tinatawag na out of hours na mga GP clinic. So, ibig sabihin, ano sila, open sila pag gabi and pagka weekends and holidays. So, yun. Kaso, kailangan affiliate yung GP mo dun sa out of hours GP. Oo. Dapat ano sila doon, connected or affiliate sila doon. So, una, tumawag ako sa Shannon Doc. Kasi yun yung familiar ako. Yun yung nabanggit sa akin before nung ka-work ko na out of hours GP. Kaso yun nga, tinanong ko sino yung GP namin and then sabi nga hindi siya affiliate doon sa Shannon Doc. So, pinatry niya sa Limerick Doc. So, tumawag naman ako sa Limerick Doc. Affiliate siya doon. Kaya lang at that time, walang GP na available. Actually, hindi kasi ganun ka-clear yung ano, iba yung accent kasi ng ano, ang hirap intindihin eh. Pero, ayun, parang walang available na GP na pwedeng tumingin kay Leon around 6 a.m. kasi kami tumawag. So, ang available pa daw mga 9 a.m. pa. So, either antayin namin ng 9 or pupunta na lang kami ng emergency. I-refer niya kami sa emergency, sa E&E, emergency ng regional hospital. So, yun. Dun sa out of hours GP, ano siya eh, parang ang requirement lang naman nila, dapat may, yun, yung mga information lang, yun lang naman yung tatanong, like, name, birth, ako, yung name ko, address, yun lang naman siya. Tapos, yun, kung sino yung GP mo. Pati yung ano din, yung ID number ng GP visit card, hiningi din siya. So, yun lang naman. And then, yun nga, nangyari, hindi available or walang doctor na GP na magtitingin kay Leon that time. So, ang nirecommend na lang is, i-refer na lang si Leon para hindi na mag-antay. Diretso na siya sa A&E. So, yun na lang yung ginawa namin. So, nag-email yung Limerick Doc sa A&E na they are referring us na to the A&E. So, yun. Dumiretso na kami. After nung call, diretso na kami sa A&E para matignan agad si Leon kasi nga at that time, nagta-39 degrees siya. So, medyo nag-worry kami. So, nung pumasok kami, and then, sa reception ng A&E, same lang din naman yung mga tanong, like personal information lang. And then, tinanong lang kung may medical card or may insurance. Kay Leon, wala pa kami, hindi pa namin siya kinuha. So, wala naman. Tapos, ayun, diretso na sa PEDYA. Good thing talaga dyan sa regional hospital. Tuwing napupunta kami dyan, laging wala masyadong tao, no? Like, kanina kami lang yung tao doon. So, na-attenda naman. Kaya lang yan, medyo matagal yung waiting. Siguro may iba pa silang ginagawa. May mga pasyente pa rin naman kasi. Pero dun sa waiting lang, kami lang yung tao. Kaya yun, medyo natagal lang kami mag-antay. But then, yun, after naman ang pag-antay namin, na pinapasok na kami sa dun sa parang emergency na, sa cubicle sa one of the cubicles doon. So, tinignan si Leon ng nurse. Like, yung usual lang, yung weight niya medyo tumaas pa nga siya from last na check-up ng community nurse, 7.15, parang nasa 7.27 na siya ngayon. And then, yun, tinanong lang yung symptoms, kung ano nangyari, then in-explain nga namin kung ano yung nangyari. And, ano pa ba? Ayun. Waiting lang yun sa doctor, then tinignan na siya nung doctor doon, yung PEDYA, and then yun, tinignan lang yung ears, kung may fever, kung may infection, yung throat, ano pa ba, yung rashes niya, tinignan. So, yun nga, yun, ang medyo natagalan kami sa, dun sa urine test, kasi pina-check na din siya nung doktor para lang sure na wala siyang infection. Pero yun nga, ang initial assessment talaga nila is
yun nga yung sa clog nose niya. Sobrang barado yung nose niya eh. And then baka doon daw nanggagaling talaga yung lagnat niya. Kasi clear naman yung yung lungs niya. Yung ears niya okay din naman. Walang infection. So yun lang yung pinagawa, yung urine test to confirm na wala ngang infection. And then ayun, pinroceed din kami sa nebulizer, yung para lang makatulong sa paghinga ni Leon sa ilong niya. Ang galing nga ni Leon kasi pinasuot niya yung hindi siya masyadong umiyak during yung sa pag-nebulize. So bandang dulo na, siguro nainip na siya. Doon na siya umiyak. And then yun, after nun, ang tagal namin, sobrang tagal kasi nga hindi siya maihi dun sa parang may kinabit lang na bag dun sa private part niya para magsasalo ng pee niya. And then yun, inantay lang namin ang tagal. Yun nga, ewan ko ba ang tagal niya nagpikan na nakailang padede na kami. Sobrang tagal, parang 2 hours kami nagantay. No? Yun lang talaga. Maganda lang may pagkain. May pa-breakfast. Binabidyo ko yung pagkain. Ang pagkain na binigay, may cornflakes, yung cereal nila with milk. Tapos yung toasted, parang tasty nila dito, loaf. Ilang piraso nun. Tapos may butter, may yogurt, and yung parang jam. Kasi yun yung usual na sinaserve nila sa mga bantay din. Pati sa mga patient actually. Buti nga may pakain na ganun kasi hindi pa tayo nag-breakfast, dumiretso agad tayo. Kaya nga nagugutom na nga ako nun. Buti nga, yun nga, nagdadalawang isip nga ako kasi tinanong ako kung gusto ko daw kumain, kung gusto ko ng breakfast. So, naisip ko, matagal pa ba? Kaya ko pa ba kumain dito? Sige na, kain, nagutom na. So, yun, nakain ko naman. Yun lang yung maganda din dito sa service nila. Yung mga, mismo, yung mga bantay, yung may pagpakain sa pedya. Kaya, okay. Sa sa maternity ba yung pakain sa patient. Pero sa bantay, wala nang pakain, no? Ano pa ba? So, yun. And then, after noon, chinek siya ulit ng senior doctor ba yun? Oo. Nakita na may, sa lungs. Medyo namumula na throat. Namumula na yung throat. Yung throat niya. Pero yung sa nose lang din daw. And then, sabi nga, is normal, parang mawawala na lang daw ng kusa. Pero binigyan na rin siya ng gamot kasi nga yung throat niya namumula na para din paagapan na. Kasi nagtaas yung fever niya nagka-39 talaga siya. And then yun yung Nurofen, yun lang naman bibigay. Nurofen, yung penicillin, tama ba? Pero yun nga, after naman nung fever nga nung morning, after niyang ma-discharge, hindi naman na siya nilagnat. Minomonitor naman namin sa take ng Calpol. So, ayun na lang muna naman. Yung eczema, sana gumaling mo. Kasi ang tagal na nung eczema. Buti nga na siya. Buti may nireseta. So, siya ng mga pinsan niya talaga. Kaya ganyan mga pinsan niya sa Canada. So, yun. After naman, hindi ko alam bakit dalawang beses siya tinignan. Ganun ba talaga? Hindi kasi may junior. Minsan kasi, ba't kay Pen dati, isa lang naman yung tingin. Ewan ko. Baka may nagpa-second, Pero yeah. Pero yung nakita ko din yung ihi niya. Clear naman. Sabi maganda yung kulay. So, okay naman. Sana gumaling na siya ng tuloy-tuloy. Nakakapagod kasi. Ang iyakin niya ngayon, so medyo mahirap siyang alagaan today. Since nagkasakit siya. Masyadong clingy, so nakakapagod. Yun, hanggang dito na lang muna. Yun lang. Yun. Wala naman tayo binayaran, di ba? Wala tayo binayaran. Wala naman binayaran so far. Antayin natin kung may papadala na bayarin. That's our first-hand experience again sa healthcare dito regarding sa mga kids. So, okay naman. Okay naman. Sige na. Yun na lang muna. Bye! See you sa next vlog. Bye! Get well soon, baby!